Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga jin at ng mga demonyo. At tiyatalakay na natin yung kasamaan na dinudulot ng mga demonyo sa mga tao. At ang mga demonyo na tinatalakay natin, yung demonyo na kabilang sa mga jin. Kasi meron ding demonyo na tao. Madalas nababanggit shayatin kasi para ma-distinguish din yung mga shayatin, yung mga demonyo, doon naman sa mga Muslim na jin. At sa Islam, sa mga batayan, sa mga hadith, kahit sa mga aya ng Quran, kaunti lang talaga nababanggit tungkol sa mga jin sa pangkalahatan. Ang madalas mababanggit ang tungkol sa mga shayatin kasi sila naman talaga yung merong madalas na ugnayan sa mga tao. Kasi ang layunin ng mga shayatin, ng mga demonyo, ituloy ang nasimulan o simulain ng kanilang ama na si Iblis. At marami silang ginagawang pamiminsala sa mga tao, yung waswas, pagbubulong sa mga tao, bubulungan ng Satanas yung tao na gumawa ng masama, magbisyo, pumatay, manghalay, at kahit sa ilang mga bagay na maaaring minamaliit ng tao. Halimbawa, sa hindi paggawa ng mga gawaing pagsamba, yun ay waswas din ni Satanas o bulong din ni Satanas. Halimbawa, yung tao nahirapan siyang gumising para sa sala, maaaring yun ay may kinalaman din sa kagagawa ng demonyo, liban pa sa siya mismo ang may kagustuhan nun, na huwag siyang tumayo sa sala. Kasi siya mismo ang demonyo. Hindi niya na kailangan ng demonyo na pipigil sa kanya na makabangon para sa sala, kasi siya mismo yung may kagustuhan na hindi makabangon para sa sala. So natalakay na natin yung iba't ibang mga aya na nagbabala si Allah laban sa mga Satanas, laban sa mga demonyo. At sa Quran, kapag natutukoy ang shayatin, tumutukoy ito generally sa lahat ng mga demonyo kasama si Satanas. Pero pag shaitan lang, sumaring ito isang demonyo, pero pag as-shaitan, ito ay mismong si Iblis. Ito ay mismong si Iblis. Singa ang pagkamuhi ni Satanas sa mga tao ay nananatili. Kumbaga sa lahat ng mga katangian ni Satanas, bukod sa pagiging matalino, si Satanas din ay matyaga. Si Satanas ay masugid. Kaya tuwinang, actually magandang mindset ng Muslim ito. Tuwinang tinatamad ng Muslim, isipin natin lagi si Satanas. Si Satanas, kumbaga, hindi siya tumitigil sa kanyang ginagawa. Talagang nagsisikap siya na gawin ang kanyang gustong gawin. Na unang-una pagliligaw sa mga tao. So dapat hindi tayo papatalo kay Satanas sa ganitong mga pagsisikap. Hindi natin matatalo si Satanas kasi mahaba yung buhay niya, kumbaga. Pero dapat magsisikap ang tao, insyaAllah. Hindi yung ini-enjoy niya lang. Bawa minamaliit niya lang yung kasalanan na hindi siya nakapagsala sa tamang oras at iba pang mga kasalanan, hindi dapat gano'n ang tao. Sumunod na sinabi ni Satanas nga doon na sa pag-uusap nila ni Allah, kumbaga doon sa nababanggit sa Suratul Isra, verse 62, Qala ara'aytaka hadal ladhi karramta alayya la in nakhartani ila yawmil qiyamati la ahtikanna durriyatahum illa qalila. So sinabi ni Satanas kay Allah, nakikita mo ba itong pinarangalan mo sa ibabaw ko? Kumbaga tinutukoy niya si Adan, nakikita mo ba itong pinarangalan mo sa halip na ako? Kung bibigyan mo ko ng palugit, kung paluluguitan mo ko hanggang sa araw ng paghuhukom, tunay na ililigaw ko ang mga anak niya, ang mga anak ni Adan, liban na lamang sa iilan. Liban na lamang sa iilan.
At totoo nga ito na, yun nga, maganda na rin na ma-realize ito ng Muslim maaga pa lang, mas marami talaga ang susunod kay Satanas. Mas marami ang mapupunta sa impyerno kaysa sa papasok sa paraiso. So dapat magsikap tayo na kahit konti lang tayo, kumbaga na inshallah naghahangad ng pagpasok sa paraiso, huwag tayong palilin lang sa dami ng mga kumbaga nasa pagkaligaw o nasa kawalang pananampalataya. So sikapin natin na tayo ay nasa gabay inshallah. Gayun din sa ating da'wa, malalaman natin dito na talagang itinakda na ni Allah na mas marami sa mga tao ang mapupunta sa impyerno. Kaya hindi natin kailangan pilitin yung mga tao na magsasyahada. Sa Surah Yusuf sinabi ni Allah, وَمَا أَخْتَرُهُمْ وَلَوْ هَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Ang mas marami sa kanila, kahit magsikap ka pa, ay hindi talaga mananampalataya. Kahit anong da'wa mo, kahit anong pasyahada mo sa kanila, hindi rin sila mananampalataya. Kaya hindi natin kailangan pilitin o linlangin ng mga tao na magmuslim. Kasi nga dito sinabi mismo ni Satanas na ililigaw niya ang karamihan sa mga tao at liban na lang sa iilan sa kanila. So tingnan nga natin itong aya na ito. This is Surah Al-Isra. Okay, so ito, doon sa 61, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Nang sinabi namin sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Lahat sila ay nagpatira pa, liban na lang kay Iblis, na si Satanas. Kasama nga nila ng mga anghel pero hindi nga siya anghel. Kasama lang siya doon. At nangatwiran si Iblis, bakit hindi siya nagsujud? Asjudu liman khalaqta tinan. Magpapatira pa ba ako sa nilikha mo sa pamagitan lamang ng putik? Kasi ang tingin ni Satanas, superior siya kasi nilikha siya mula sa apoy. Pero nga, sino ang nagsabi kay Satanas na nakakahigit siya porque nilikha siya sa pamagitan ng apoy o nilikha siya sa apoy? At yun nga itong aya na ito. Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la'ahtanikanna durriyatahu illa qalila. Nakita mo ba itong pinarangalan mo sa halip na ako? Kung bibigyan mo ako ng palugit hanggang sa araw ng paghuhukom, ay kukunin ko at ililigaw ko ang marami sa kanyang mga inapo, liban na lamang sa iilan. So naitakda na mas marami talaga sa mga tao ang magiging kuffar. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit mas maraming kuffar. O kahit sa mga Muslim nga may kuffar. Nakikilala silang Muslim, pero tulad nga tinatalakay na natin doon sa akida, nananatili na ang marami sa umma na ito ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumusunod sa mga tagut, at merong mga gawain at paniniwala na nagiging dahilan na lalabas sila sa pananampalataya. At yun nga sinabi ni Allah, naging tugon niya kay Satanas, Qala idhab, faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'am mawfura. Lumayas ka, at ang sino man na susunod sa iyo, tunay na ang impyerno ang magiging gantimpala ninyo. At ang impyerno ay magiging sapat ng gantimpala para sa inyo, kay Satanas at sa mga susunod sa kanya. At karugtong nito sinabi ni Allah, wastabzis man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alayhim bikhaylika wa rajlik. Kaya, sabi ni Allah kay Satanas, sige, linlangin mo ang sino mang kaya mong linlangin sa mga tao sa pamagitan ng iyong saut. Ang saut na tinutukoy dito, literally tinig ni Satanas. At ang mga mufassirun
Tinukoy nila dito bisotik sa pamagitan ng iyong tinig, sa pamagitan ng musika. Unang-unang paraan ng pagliligaw ni Satanas sa mga tao. Dahil nga ang musika, di ba, na-impluwensya nitong pag-iisip ng tao at ang kanyang damdamin. Kaya ito talaga ay isang paraan ng panlilinlang ni Satanas. Siyempre, maaring napapaloob din dito sa sotik, sa tinig ni Satanas, yung kanyang mismong bulong sa mga tao. At sinabi rin ni Allah, at gayon din salakayin mo sila sa pamagitan ng iyong mga kabayo at pamagitan ng iyong mga sundalo. Mga kabayo, ibig sabihin sundalo niya na nakakabayo at kumbaga yung iba pa niyang sundalo na walang kabayo, kumbaga yun yung infantry. Cavalry, yung mga nakakabayo, at infantry, yung walang kabayo. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَإِدْهُمْ. At sinabi ni Allah, maging kahati kanila o maghati kayo sa kanilang yaman at mga anak. Ibig sabihin, isa sa mga magiging paraan na lilinlangin ni Satanas ang mga tao ay sa pamagitan ng kanilang yaman at mga anak, na magmamalaki sila. Ipagmamalaki ng mga tao ang kanilang mga yaman at dami ng kanilang mga anak o pagiging makapangyarihan ng kanilang mga anak, lilinlangin sila ng mga ito para hindi sila manampalataya kay Allah. Wa'idhum, at mangako ka sa kanila. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. At yun nga, pero si Satanas, wala siyang ipinapangako sa kanila na anuman liban na lamang sa pagkaligaw, liban na lamang sa panlilinlang, liban na lamang sa panloloko. At karugtong nito sinabi ni Allah, Inna ibadi, laysa laka alayhim sultanun, wa kafa bi rabbika wakila. Pero mga tunay na alipin ni Allah, ang mga mananampalataya, wala kang sultan sa kanila, wala kang otoridad sa kanila, Satanas. Wa kafa bi rabbika wakila, at sapat ang iyong Panginoon bilang wakil, bilang tagapamahala, bilang tagapangalaga. So ito yung kabuuan ng yung serye ng mga aya tungkol dito sa mga banta ni Satanas sa mga tao. At ito mga pagbabantangan na ito ni Satanas, meron talaga itong layunin. So yun, ngayon, al-matlabul awwal, al-hadafu al-ba'id, kumbaga yung pangunahin na layunin talaga ni Satanas. Tinawag itong al-hadaful ba'id, malayo na layunin ni Satanas. Kasi ito ni ultimate na layunin niya. Kasi di ba sa mga kumpanya mayroong tinatawag na mission, vision. Mission, kumbaga yung achievable sa immediate na future, at yung vision yung medyo malayo pa. So, ang vision ni Satanas para sa kanyang gustong maging gusto niyang mangyari, kumbaga sa gusto niyang mangyari sa mga tao, hunaka hadafun wahidun yas'ash-shaytanu litahqiqihi fi nihayatil amr. Isang bagay lang ang gusto ni Satanas ultimately. Isang bagay lang talaga ang gusto niyang makamit. Huwa an yulqiyal insana fil jahim. Ang nag-iisang long-term na plano ni Satanas ay ang maitapon ang mga tao sa impyerno. Sino yung kanyang goal? Wa yuharrimuhu minal jannah. At ang may pagbawal sa tao, siyempre kapag tinapon siya sa impyerno, sisiguraduhin pa ni Satanas na mananatili siya ron habang panahon. Kaya talaga yung tao, inililigaw ni Satanas, unang-una patungo sa shirk at kufur, at kung hindi man, ililigaw ni Satanas ang mga tao patungo sa pagsuway kay Allah. At kapag hindi naman, ililigaw ni Satanas ang mga tao sa hindi paggawa ng mga gawaing pagsamba at iba pang mga mabubuti. So alam ni Satanas kung ano yung kanyang priority. Alam ni Satanas kung ano ang kanyang priority. So dapat yung tao, alam din niya kung ano yung kanyang priority. Makapasok sa paraiso, inshallah. At kahit sa iba pang mga gawain, mahalaga na meron tayong priority. Nang sa gayon, kung alam natin yung goal natin, alam natin kung ano yung dapat unahin o dapat gawin. Diba?
Kailangan ng priority. Halimbawa, yung priority mo, yung makatapos ka nung iyong proyekto. So, ipaprioritize mo yun. So, ipaprioritize mo talaga yun. Kasi, kung wala kang priority, meron ka na namang naisip na ibang bagay, sisimulan mo na naman yun, tapos hindi mo na natapos yung nauna. May kilala akong ganun . So, dapat alam ng tao yung kanyang priority. Kasi Satanas, hindi naman sa ginagawa nating idol si Satanas, ibig sabihin, kumbaga, merong pakinabang na yung tao ay alam niya ang kanyang priority. So kung si Satanas, ang priority niya maitapon tayo sa impyerno, tayo naman inshallah, priority natin maitapon hindi naman maitapon, maipasok sa paraiso, inshallah. Ikaw Rashid, ano priority mo? Ha? Ano? Ayan narinig ng partner mo yung priority mo Matutulog-tulog ka na naman. So yun yung kanyang priority. Kasi nga sinabi ni Allah sa Surah Fatir verse 6, "Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Si Satanas, hindi siya nag-aanyaya sa kanyang grupo liban na lamang patungo sa impyerno. Liban na lamang na sila ay maging kabilang sa mga ashabus sa'ir. Sing impyerno, meron nitong iba't ibang pangalan. So tinatawag itong Jahannam, nabanggit dito yung Jahim, nabanggit dito yung Sa'ir, yung Sakar, at iba't iba pang mga pangalan. Tumutukoy yan sa iba't ibang mga parusa na matatagpuan sa impyerno. Pero lahat yun ay tumutukoy sa impyerno. So ito yung kanyang, kumbaga, pinakamatinding goal. Pero meron pa siyang pangalawang priority. So, gano'n naman yung, kahit yung tao, parang kumbaga plan B. So, yung kanyang plan B. Al-matlabu thani al-ahdaful kariba. Kung kanina, hadaful ba'id, yung long-term niya na goal, ngayon yung short-term na goal, inshallah. Dalika huwa hadafu syaitanul ba'id, amma ahdafuhul kariba, fa innaha kathiratun. So yung long-term na goal ni Satanas, nag-iisa lang. May pasok ang tao sa impyerno at manatili siya roon habang panahon. Ngayon, yung short-term naman niya na gawain, ito na yung yung kumbaga madalas na ginagawa niya. At syempre, marami ang iba't ibang mga uri nito. Una, ikaul ibadu fi syirki wal kufur. Una itong nababanggit kasi itong number 1 na ito rin yung magiging paraan niya patungo dun sa kanyang long-term goal. Ang maitapon ng tao sa impyerno. Ang madulot niya na ang mga tao ay makagawa ng shirk at ng kufur. Ng shirk at ng kufur. At yun nga syempre, pinapaalala natin sa lahat na ang shirk ay hindi lamang ito nangangahulugan na ang tao ay humaharap sa ribulto at sasamba doon. Hindi. Maaaring yung tao ay nagsishirk kahit hindi siya humaharap sa ribulto sa pagsamba. Okay? Maaaring siya ay nagtatambal kay Allah kahit hindi siya humaharap sa ribulto sa pagsamba. So maaaring nagdadasal siya kay Jesus na hindi naman siya nakaharap sa ribulto ni Jesus. Pero shirk pa rin yun. At maaaring itinatambal niya kay Allah ang iba't iba pang mga bagay dito sa dunya at shirk pa rin yun. Halimbawa, yung tao, mas minamahal niya yung pagtulog kaysa sa pagsasala. Di ginawa niya katambal yung pagtulog kay Allah. Shirk pa rin yun. Yan ay shirk o pagtatambal kay Allah. Maaaring ang inakala kasi ng tao pagka shirk, may kinalaman lang ito direkta sa pagsamba. Pero hindi Yung paniniwala sa mga pamahiin, bagaman ito ay shirkun asgar, kapag yung tao ay nalugmok talaga sa mga paniniwala sa mga pamahiin, ginawa na niyang parang nakasalalay sa mga pamahiin ng buhay niya, ang mga pamahiin ang nagdidesisyon kung ano mangyayari sa buhay niya, nagiging shirkun akbar na yon. Hindi niya sinamba yung mga pamahiin. Okay? Hindi niya sinamba yung mga pamahiin.
O sinunod niya yung feng shui. Sa feng shui, wala namang sinasamba, di ba? Pero naniniwala siya na kapag ginawa mo ito, swerte, kapag ginawa mo yun, malas, nagsishirk ka pa rin. Kahit wala ka namang rebulto na hinaharap para sambahin. Yung sihir, yung salamangka, yun ay parehong shirk at kufur. Sa salamangka, hindi ka naman sumasamba direkta doon sa mangkukulam. Pero nang lumapit ka doon sa mangkukulam, humingi ka ng tulong sa mangkukulam, yun ay shirk na at kufur na rin. Yun ay shirk na at kufur na rin. Pero yung mangkukulam o yung iba pang salamangkero, syempre, maaring sila ay gumagawa na rin ng direktang pagsamba doon sa mga demonyo na na kakampi nila. Kaya ngayon kasabihan na ibinenta ang kaluluwa kay Satanas. At diba, sabi-sabihan ngayon na meron daw mga artista kaya sumisikat, binibenta nila yung kaluluwa nila kay Satanas. Mga singer, laging magaganda yung kanta nila. Kasi tinutulungan sila ni Satanas para makapag-compose ng magagandang kanta. Actually, matagal ng matagal ng konsepto yon. Nung unang panahon, merong nobela. Ang title niya, Faust. German yun na nobela. Ibinenta niya ang kanyang kaluluwa. Si mamang kukulam, mga salamangkero, literally ganun yung ginagawa nila. Ibinibenta nila yung kaluluwa nila kay Satanas para sa kapangyarihan na ibibigay sa kanila ni Satanas. Pero syempre, itong yung kasabihan o sawikain na pagbebenta ng kaluluwa kay Satanas, hindi naman literally mabebenta ng tao yung kaluluwa niya. Kasi ang kaluluwa, pag-aari ito ni Allah. Diba? Pag-aari ito ni Allah. Pero kumbaga naging sawikain na lang ito ng mga kuffar, kasi ganun yung akala nila na si Satanas, ang goal niya, makuha ang kaluluwa ng tao. Kaya kailangan ng tao makipagdigmaan kay Satanas. Pero hindi. Walang authority si Satanas sa kaluluwa ng tao. Ang kaluluwa ay nasa kapangyarihan ni Allah. Ang kaluluwa ay nasa pagmamayari at pamamahala ni Allah. Ang magagawa ni Satanas, iligaw ang mga tao dito nga patungo sa shirk at sa kufur. Pinauna na natin yung babala na kapag sinabing shirk at kufur, hindi ito agad-agad nangangahulugan na yung tao nakaharap sa rebulto o sumasamba sa rebulto o sa Diyos-Diyosan. Wadhalika bida'watihim ila ibadati ghairillah. Sa pangunahin syempre na paraan para makapag-shirk ang mga tao ay ang da'wa ni Satanas na sumamba sila sa iba paliban kay Allah. Wal kufru billahi wa bi syari'atihi. At ang mawalan sila ng pananampalataya kay Allah at sa kanyang pagsasabatas. So ito na yung sinasabi ko. Maaring yung tao nagkukufur kasi tinatanggi niya si Allah, o maaring yung tao nagkukufur kahit hindi niya tinatanggi si Allah, pero tinatanggi niya ang batas ni Allah. Di ba tinatalakay natin doon sa Nawaqidul Islam, yung pangilan na ba tayo? Panlima. Man abgada shay'an mimma ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pag ginagawa niya ito, ay nagiging kafir. Kasi kinamumuhian niya yung sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi siya nag-shirk, hindi siya sumamba kay Jesus, hindi rin siya nag-kufur, hindi niya minura si Allah. Pero inayawan niya yung batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pareho lang siya ay nagiging kafir. Sing aya sa Surah Al-Hashr verse 16, kamathali shaytani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Katulad daw ni Satanas na sinasabi niya sa mga tao, ukfur, utusan niya yung mga tao, ukfur, mawalan kayo ng pananampalataya. Pero nang nawalan na ng pananampalataya yung tao, sasabihin ni Satanas sa kanya, inni bari'um mink. Tunay na ako ay walang kinalaman sa iyo. Kumbaga ilalaglag siya ni Satanas. Ilalaglag siya ni Satanas. Parang yung di ba? Minsan yung mga bata pilyo eh. Di ba? Siguro kayo ginawa niyo rin yun.
Sige nga, pitikin mo nga yung tenga. Inudyokan mo yung kalaro, pitikin mo yung tenga. Sige nga, halikan mo. Anong hinalikan na? Wala ka lang kinalaman doon sa ginawa ng gagong sumunod din naman sa'yo. Ganun si Satanas. Udyokan niya yung tao na mawala ng pananampalataya primarily. Na kumbaga, pagka nangyari na, wala na siya. Hindi na siya kasama sa pagtutuos sa iyo, sa paghahatol sa iyo. Maring meron siya pananagutan, pero hindi ibig sabihin na si Satanas ay mananagot sa kufur na ginawa mo dahil sa pag-uudyok niya. Hindi mangyayari yun. Na mapapawalang sala ka, kasi sasabihin mo, inutos kasi ni Satanas. Yung tanong doon, bakit ka sumunod? Kahit sa batas ng tao, di ba? Merong boss, o sabi ng boss, mang-hold up kayo, manggahasa kayo, pumatay. O tapos yung nangyari na, nahuli ka, tapos merong paglilitis, tinuro mo yung boss mo. Maaring yung boss mo makakasuhan, pero hindi ibig sabihin na mawapawalang sala ka. Kasi ang tanong doon palagi, bakit mo siya sinunod sa isang bagay na alam mo namang mali? At yung karugtong nga nito, فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. At ang magiging gantimpala nilang dalawa, yung si Satanas at yung tao na sumunod sa kanya, ay mananatili sila sa impyerno habang panahon, at ito ang gantimpala para sa mga makasalanan. So ganun si Satanas. Gagawa siya talaga ng paraan na maililigaw ang mga tao. At panghuli, merong hadith iniulat ni Imam Muslim mula kay Iyad bin Himar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba data yawmin. Nagkhutba daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Ya ayyuhan nas, inna Allah amarani an uallimukum ma jahaltahum mimma allamani." Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mga tao, tunay na si Allah ay nag-utos sa akin na ipabatid sa inyo ang isang bagay na hindi ninyo nalalaman, pero ipinabatid niya sa akin. Ma jahaltahum mimma allamani yawmi hada. So meron daw ipinabatid si Allah sa kanya sa araw na yaon na hindi nalalaman ng mga sahaba. Sinabi niya, kullu malin nahlatuhu abdan halal. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga yung pinabatid sa kanya ni Allah, ang lahat ng yaman na kumbaga ibiniyaya ni Allah sa mga tao o sa sino man ay halal. Kumbaga kung anumang matatanggap natin kay Allah na biyaya, yun ay halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'u kulluhum. At nilikha raw ni Allah ang lahat ng tao, ang bawat isa sa mga tao na sila ay hunafa, na sila ay sumasamba sa nag-iisang Diyos lamang. Parang katulad din ng kahulugan do sa hadith, kullu mauludin yuladu alal fitra, parang ganun. Ang lahat ng sinilang ay sinilang sa fitra, na kumikilala sila sa nag-iisang Diyos at Panginoon. Pero yun nga, walakin nabawayhi yuhawidanihi o nasiranihi o yumajisanihi. Pero yung kanyang dalawang magulang, ginawa siyang Hudyo, ginawa siyang Kristiyano, o ginawa siyang Zoroastrian. Wa innahum atathum syaitan. Okay, so ito na yung karugtong. So lahat ng mga tao nga ay ipinanganak na kumikilala sa kaisahan ni Allah, pero pinuntahan sila ni Satanas. Fajtalatahum an dinihim. At iniligaw sila ng Satanas mula sa kanilang relihiyon. Wa harramat alihim ma ahlaltu lahum. Hindi si Allah yung nagbawal, yung Satanas. So nung dumating si Satanas doon sa mga tao na kumikilala na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, iniligaw sila ng mga Satanas, ng mga demonyo, palayo sa kanilang relihiyon. Wa harramat alihim ma ahlaltu lahum. At ginawang bawal ng Satanas ang mga pinahintulutan ni Allah. Wa amarathum ay yushriku bi ma lam unzila bihi sultana. At inutusan sila ng mga demonyo
Kaya muannath dito kasi shaitan, plural. Ito na yung yung jam'u ta'nith. So minsan sa Arabic, kapag yung salita nagiging plural, ang kanyang gender nagiging pambabae. Nagiging muannath. Yun nga, yung mga satanas na ito, inililigaw sila at ipinagbabawal nung satanas sa kanila yung mga pinahintulutan. Yung nga, maaring halal yung yaman pero ipagbabawl ito ng mga demonyo. O kaya halimbawa niyan yung mga pinagbabawal ng mga demonyo na pinahintulutan naman yung pag-aasawa ng marami. So pinagbawal yun ng mga kuffar at iba't iba pang mga bagay. At yun nga, syempre pangunahin sa iuutos ng mga satanas ay ang magtatambal sila kay Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang bagay na wala namang ibinaba si Allah na sultan o pahintulot o otoridad. Na ganito yung pagkakalahad, an yushriku bi malam unzila bihi sultana. Na unang-una si Allah, hindi naman siya nagpahintulot sa mga tao na mag-shirk. Pero yung mga tao, hindi lang sa nag-shirk sila kay Allah, bagkus kung ano-ano pa yung tinambal nila kay Allah. Nagtambal sila kay Allah sa pamagitan ng pagsamba sa tao, sa kahoy, sa puno, sa plastic, o kung ano-ano pang kanilang mga itinatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan mga bagay pa nga na hindi umiiral, di ba? Mga bagay-bagay na nasa isip lang nila, na kanilang mga katang-isip, lahat yun ay itinatambal nila kay Allah. So ito yung mga pangunahin na layunin ni Satanas at mainam na malaman natin ito nang sa gayon ay maunawaan natin, makikilala natin ang kalaban at malalaman natin kung paano siya haharapin inshallah. So hindi natin malalabanan si Satanas sa pamagitan ng espada, sibat o ano paman. Malalabanan natin si Satanas sa pamagitan, syempre unang-una, ng proteksyon ni Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.